ko muna ang inyong attendance. Masdan Norsaida. Present. Benito Bayrema. Present po. Sulaiman Norema. Present po, ma'am. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw, ay mayroon akong inihandang mga larawan at inyong sasabihin kung ano ang inyong mapapansin dito. Okay, Masdan Norsaida, ano ang iyong napapansin? Ma'am, maraming tao na kumukuha ng tubig. Okay. So, Norema, ano ito? Ma'am, nasa pamilihan mo yata yung mga tao at nagkakagulo. Okay, very good. So, itong mga larawang ito ay may kinalaman o may koneksyon sa ating tatalakayin o sa ating paksa ngayong hapon. So, ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa kakapusan. Kakapusan. So, bago natin talakayin ang pagkakaiba ng kakapusan at kakulangan, ay mayroon tayong layunin. Una ay nalalaman kung paano na ipapakita ang kakapusan sa pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, nasusuri ang iba't ibang solusyon sa kakapusan. At ang pangatlo at panghuli, napapalawak ang kamalayan ng mga mag-aaral tungkol sa kakapusan sa lipunan. So ngayon, malalaman natin ang pagkakaiba ng kakapusan at kakulangan. So sino ang gustong magbasa? Okay, Benito Bayrema. Pagkakaiba ng katapusan at kakulangan. Ang katapusan ay umiiral dahil limitado ang pinagkukunang yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao kagaya ng katapusan sa supply ng nickel, bromide, natural gas at iba pang non-renewable resources dahil sa likas na kalagayan ng mga ito. Okay, maraming salamat. So, ang kakapusan ay umiiral dahil limitado ang pinagkukunang yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. So, ibig sabihin, ang kakapusan ay ito yung ito ay proseso ng ekonomiya na kung saan is nagiging limitado ang pinagkukunan nating yaman. So, ano nga ba ang alam ninyo na nararanasan natin sa ating lipunan na kakapusan? So, magbigay ng halimbawa na kahit tatlo lamang. Okay, Masdan? Ma'am, base po sa pinakita ninyo na larawan kanina, yung mga tao po is pumipila po para makakuha ng tubig, which is nagpapahiwatig po yun ng kakapusan ng tubig. Tapos yung isa po is about sa kakapusan ng pagkain. And then, ang isa naman po is kakapusan sa tirahan. Okay, salamat. So, yung mga sinabi niya ay kabilang iyon sa kakapusan na nangyayari sa ating lipunan. So, dahil walang matapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao, ay nakakaranas tayo ng kakapusan sa supply ng nickel, bromide, natural gas at iba pa. So, itong nickel is ito yung ginagamit natin sa paggawa ng let's say sa mga kagamitan natin sa kusina. So, halimbawa
nickel or kung magkukulang ang supply ng nickel is hindi na makakagawa ng ating gagamitin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, pangalawa ay ang chromite. So, itong chromite is mahalaga rin sa ating pamumuhay dahil ang chromite ay isang metal na kung saan is dito ginagawa yung kagaya ng sasakyan. So, kung magkukulang tayo sa supply ng chromite is hindi na makakagawa ng sasakyan at mahihirapan tayo sa ating transportasyon. Pangatlo ay ang natural gas. So, itong natural gas ay malaki rin ang kanyang ambag sa ating pang-araw-araw na pamumuhay kagaya ng gas or yung gasoline sa mga sasakyan. So, kung wala ang gas, is mahihirapan tayo dahil hindi gagana yung mga sasakyan. So, kabilang na rin dito sa natural gas ay yung ating kuryente. So, kung magkukulang ang supply ng natural gas na pinagkukunan ng enerhiya na ating kuryente is mahihirapan tayo dahil mawawalan tayo ng supply sa kuryente, nakakaranas tayo ng paghihirap sa mga bagay-bagay. So, ngayon, dumako na tayo sa kakulangan. So, sino ang gusto magbasa? Ako. Okay, Narema. Ang kakulangan o shortage ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa supply ng isang produkto kagaya ng kakulangan ng supply ng bigas sa pamilihan dahil sa bagyo, peste, El Nino at iba pang kalamidad. Upang malunasan ang kakulangan sa bigas, ang pamahalaan ay maaaring umangkat ng bigas sa ibang bansa. Inaasahan na babalik sa normal ang supply ng bigas sa sandaling bumuti ang panahon at magkaroon ng saganang ani ng palay. Okay, maraming salamat. So, ang kakulangan o shortage ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang. So, ibig sabihin itong kakulangan is, kumbaga, is temporary lamang. Unlike sa katapusan is isa itong limitado ang pinagkukunang yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. So, ang halimbawa nito sa kakulangan ay kakulangan sa supply ng isang produkto kagaya ng kakulangan ng supply ng bigas sa pamilihan dahil sa mga kalamidad na ating nararanasan kagaya ng bagyo, peste, El Nino at iba pang kalamidad. So dito sa El Nino is ang nararanasan natin ay tagtuyot. So nahihirapan ang mga magsasaka na buhayin yung kanilang mga tanim. So ano nga ba ang ginagawa ng pamahalaan or kung ano yung kanilang solusyon kung nakakaranas tayo ng kakulangan? Ang pamahalaan ay umaangkat ng bigas sa ibang bansa kagaya ng Thailand, Vietnam at sa Pakistan. Dahil ang mga bansang iyon ay sila yung malaking supplier ng Pilipinas sa produktong bigas kasi maganda yung kanilang maganda yung butil na kanilang bigas. Inaasahan na babalik sa normal ang supply ng bigas sa sandaling bumuti ang panahon at magkaroon ng saganang ani ng palay. So, kapag bumalik na yung normal na supply ng bigas, babalik na sa dati ang normal na presyo ng mga produkto. So, ngayon, dumako naman tayo sa kakapusan sa pang-araw-araw na buhay.
magbasa. Basta lang sa Ang kakapusan sa pang-araw-araw na buhay. Ayon kay Gregory Mankiw, ang kakapusan ay isang sitwasyon saan ang mga pinagkukunang yaman ng isang bayanan ay limitado at hindi nito kayang matugunan ang lahat ng nais at kailangan ng mga tao. Ipinapakita niya ang konsepto ito sa isang pamilya na hindi makapagbigay ng lahat ng pangangailangan ng bawat miyembro nito. Okay, maraming salamat. So, ayon nga daw kay N. Gregory Mankiw, is ang kakapusan daw ay isang sitwasyon kung saan ang mga pinagkukunang yaman ng isang pamayanan ay limitado at hindi nito kayang matugunan ang lahat ng nais at kailangan ng mga tao. So, ayon sa kanya, itong kakapusan daw ay hindi natin maiiwasan at mapipigilan. So, ipinakita ni Gregory Mankiw na ang konseptong ito sa pamamagitan ng paghahambing sa isang pamilya na hindi makapagbigay ng lahat ng pangangailangan ng bawat miyembro nito. So, sabi ni Gregory Mankiw na katulad ng pamilya o katulad ng haligi ng tahanan ay hindi niya maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. So, ganun din ang kakapusan. Hindi natin ito, hindi kayang ibigay ng pamahalaan o ninuman na pamahalaan na hindi na rin kayang iwasan or punan ang kakapusan. So, ngayon naman ay susunod natin ang paraan upang mapamahalaan ang kakapusan. Okay, so Benito Pairema, maaari mo ba itong basahin? Okay na, Rema. Paraan upang mapamahalaan ang kakapusan. Kailangan ng angkop at makabagong teknolohiya upang mapataas ang produksyon. Pagsasanay para sa mga manggagawa upang mapataas ang kapasidad ng mga ito sa paglikha ng produkto at pagbibigay ng kinakailangang serbisyo. Pagpapatupad ng mga programa na makakapagbuti at makatutulong sa pagunlad ng ekonomiya. Pagpapatupad ng mga pulisya na nagbibigay proteksyon. Okay, maraming salamat. So, paraan upang mapamahalaan ang kakapusan. So, ibig sabihin, ito na yung mga solusyon sa kakapusan. So, una, kailangan ang angkop at makabagong teknolohiya upang mapataas ang produksyon. So, ginagawa ng pamahalaan is nagbibigay sila ng makabagong teknolohiya upang mapataas ang produksyon. So, kagaya na lamang sa ating mga magsasaka, gumagamit sila ng makabagong teknolohiya para mas mapabilis ang proseso ng kanilang produksyon. Pangalawa, pagsasanay para sa mga manggagawa upang mapataas ang kapasidad ng mga ito sa paglikha ng produkto at pagbibigay ng kinakailangang serbisyo. So, ibig sabihin, ito na yung pagsasanay o pagbibigay sa mga manggagawa o sa mga employees ng mga seminars or training para matuto sila na mapabilis ang kanilang trabaho at mapadali ito sa kanila. So, pangatlo,
dito sa pating ito is dito na yung pagbibigay ng gobyerno or pag-support nila sa mga negosyante na ang programa nila ay ang pagpapautang nila para masuportahan ang pagpapalago ng negosyo ng mga negosyante. At makakatulong sila sa pag-unlad ng ekonomiya. So class, naintindihan niyo ba ang pagkakaiba at nakakapusan at kakulangan? Yes, ma'am. So, maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng solusyon sa kakapusan at kakulangan? Okay, Master Sandra. Ano sa tingin mo ang solusyon sa kakapusan at kakulangan? Sa kakulangan, sa kakapusan at kakulangan po sa kakapusan ay siguro po ang solusyon na aking naisip po ay ang gobyerno po is sa kakapusan po is maaari lamang masusolusyonan ito kung tayo ay magiging responsable at halimbawa po is sa kakapusan sa tubig is imbis po na yung mga magsayaw po tayo ng tubig is maaari lamang po na ito ay ating pipilin, and sa kakulangan naman po ay Okay, so Norema, have your classmate. Ma'am, sa kakulangan po is maaari itong masolusyonan kapag yung ang ating gobyerno is marunong sila tumulong sa mga magsasaka, katulad po ng mga magsasaka natin na nangangailangan ng mga like sa water irrigation po, na dapat ma-provide nila yon, and kung wala pong bagyo is dapat po na magtimbak sila sa supply ng bigas. Yung sa pag-ani ng palay is huwag nilang ibuhos lahat or matuto sila na magtira para sa paparating na mga sakuna or kalamidad na maaaring mangyari sa ating lugar. Okay, very good. So, mayroon pa ba kayong katanungan tungkol sa ating paksa? Wala na po. Okay, so, paalala lang na ang pagkakaiba ng kakapusan at kakulangan ay ang kakapusan is ito ay permanenteng nangyayari sa ating lipunan. So, ang kakulangan naman is pansamantala lamang na nararanasan natin. So, ngayon, magkakaroon tayo ng pagtataya or aktibidad. Tulungan ka po na, ma'am. So, ngayon, kumuha kayo ng isang kalahating papel. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para unawain at sagutan ang inyong pagsusulit.
na ba? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so bago ninyo ipasa ang inyong mga papel, is sagutan muna natin ito. Okay, Norema? Basahin at sagutan ng number 1. Number 1, ang kakapusan ay sanhi ng limitadong yaman. O, ano ang sagot? Tama po, ma'am. Diba? Bakit ito tama? Batay dun sa tinalakay natin kanina, ang kakapusan ay sanhi ng limitado sa ating yaman katulad sa tubig, yamang tubig. Kasi nga po, kapag pag naging limitado po yung yamang tubig natin is kakapusin tayo sa ganito, ganyan. Katulad sa ibang lugar like sa Africa, na kita naman natin na sila ay kulang talaga sa supply ng tubig. Kaya, kinakapos sila sa ganun po. Okay, very good. So, sino naman ang sasagot sa number 2? Okay, Benito by Rema. Number 2, ang katapusan ay pangmatagalang problema. Ang sagot ko po is tama. Okay. So, sino naman sa number 3? Okay, Miss Nasdal. Number 3, ang katapusan ay pareho sa kasalatan. Mali po. O, bakit ito mali? Ang salitang kasalatan po ay kahalintulad ng lamang po ng kakulangan. Okay, very good. So, sino naman sa number 4? Okay. Ang kakapusan ay nangyayari lamang kapag may kalamidad. Mali po, ma'am. Kasi nga po Bakit yung mali? ang kakapusan po is nandun sa kakulangan sa, ay umiiwan na sa limitadong yaman. So, yung term po na nangyayari lamang kapag may kalamidad is napapaloob sa kakulangan po. Okay. So, sa number 5, Masdal, Marsada. Ang katapusan ay nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Tama po. So, bakit ito tama? Dahil kung may nagaganap na katapusan ay nakaka-apekto ito sa mga dapat na gawin ng mga tao. Okay, very good. So, maraming salamat sa inyong partisipasyon. Okay, so bago tayo umuwi is, kopyahin niyo muna ang inyong takdang aralin. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para kopyahin ito. Hindi ko makita. Ang programa, Yes. Pasensya na. Ano yan lang po, ma'am? Yes. Tapos na ba? wala pa Wala nga. pa po, ma'am. So, tapos na ba kayo? Yes, ma'am. Okay. So, bago tayo umuwi, pinapaalalahanan ko kayo na gawin ninyo ang inyong takdang aralin at basahin at unawain ang ating paksang tinalakay ngayong araw dahil magkakaroon tayo ng exam sa susunod na ating klase. Okay, so tumayo na tayo. At tayo ay magpapaalam na. So, paalam class. Paalam na po. At maraming salamat